Centenarian, nakadawat og Provincial Centenarian Incentive pinaagi sa Negros First Program. Syudad, gisugdan ang selebrasyon sa ICT Month 2026. City Tourism Office, nagpahigayon ng free guided walking tour. Mga representante sa Rare Philippines of Thingscape Research, may bisita kang City Administrator libutan. Skaway, nagpahigayon ng orientasyon kabahin sa mga nagkalaylay mga balaod sa Barangay Palampas. Regional Nutrition Evaluation Team, may presentar sa MELPI Pro Assessment Findings. Mga bagong opisyal sa SCCF-SCAP nanumpa. Maayong adlaw, San Carlos, kini ang Vamos News. Gikan sa City Information Office, kami naghatod kaninyo sa mga balita nga nakalap sa balay lungsod ning Dakbayan. Ako si Kimberly Lumogda ug karon sa detalye sa mga balita. Ang Provincial Senior Citizens Office, pinagi sa lokal nga gobyerno sa San Carlos City, naghatag og Centenarian Incentive sa tulo ka lokal nga Centenarian ubos sa Negros First Centenarian Program niadtong Hunyo 3 sa City Hall lobby. Sila Celedonia Diapurado sa Barangay 2 o Flaviana Bilibron sa Barangay San Juan Sipaway, nakadawat matag usa og sertipiko ug duga nga Centenarian Incentive nga nagkantidad og 100,000 pesos gikan sa provincial government. Samtang si Basilisa Peter Danizo nakadawat usab sa maong sertipiko ug insentibo alang sa late centenarian nga si Zacarias Bipat isip benepisyaryo niini. Ang mga benepisyaryo una nang nakadawat sa ilang centenarian incentive gikan sa local government of San Carlos ug sa National Centenarian Incentive ubos sa Expanded Centenarians Program sa National Commissions for Senior Citizens (CON NCSC). Samtang ang pinakabagong ayuda nga gikan sa Provincial Government of Negros Occidental mo ilang ikatulo ug katapusang Centenarian Incentive ubos sa Negros First Centenarian Program. Miingon si Social Welfare Officer 2 Ronisa Wailutaw nga ang Negros First Centenarian Act nga gipatuman ni atong 2015 nagsilbing counterpart sa probinsya sa Republic Act No. 11982 o Expanded Centenarians Act nga nagaila og naghatag og suporta sa mga individual nga nakabot sa edad nga gatos anyos. Dugang niya nga ang programa nagpasidungog sa mga centenarian alang sa ilang taas nga kinabuhi o kontribusyon sa ilang pamilya o komunidad samtang nagsiguro sa pagpadayon nga suporta aron mapalambo ang ilang ayuhan, dignidad ug kahimtang sa ilang tigulang nga pangidaron. I'm Ronisa Lutaw from the Provincial Social Welfare Office. I am the Social Welfare Officer 2 and in charge sa Senior Citizens Program. So isa sa amo ang programa po sa province is ang Centenarian, wherein actually there are 3 centenarians dito sa San Carlos and last year pa na siya supposed to be but since na delayed man ang processing, so mauna siya nga this year lang namo na hatag. Mitambong atol sa kalihukan, mao sila si Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona ug mga miyembro sa sangguniang panglungsod nga sila si Engineer Arthur Batomalake, Joselito Lopez, Attorney Joseph Mark Antonio ug Victoriana Kabili. Gisugdan sa gobyerno sa siyudad sa San Carlos, pinagi sa City Information and Communications Technology Department (CON CICTD) ang selebrasyon sa Information and Communications Technology (CON ICT Month 2026 niadtong Hunyo 2 sa City Hall lobby. Ang selebrasyon nga may temang Smart San Carlos, Innovating Today, Empowering Tomorrow, nagtumong sa pagpalambo sa digital transformation, pagdasig sa paggamit sa mga bagong teknolohiya ug pagpataas sa kahibalo sa publiko bahin sa papel sa Information and Communications Technology sa pagpaayos sa serbisyo sa gobyerno, pagpaligon sa connectivity ug paghatag og gahom sa mga komunidad alang sa mas maalamon ug inklusibong kaugmaon. Si CICTD Officer in Charge, Engineer Joseph Binghay, mingon nga ang selebrasyon nagpakita sa hiniusang paningkamot sa syudad na pagtukod og mas konektado, epesyente ug digitally improved nga komunidad ug ila usab niya ang ligon nga pakigtimbayayong sa mga ahensya gikan sa publiko ug pribadong sektor. Dugang niya nga ang kalihukan nagsilbing usa ka oportunidad sa pagpakita sa kalambuan sa mga digital transformation initiative sa syudad ug sa direksyon sa padayon nga paningkamot niini alang sa mas responsive, epesyente ug innovative nga lokal nga panggamhanan uban sa suporta sa mga kaabag sa gobyerno, akademya ug sektor sa negosyo. Gipresentar usab di Binghay ang mga importanteng programa ubos sa Digital City San Carlos, lakip ang Vamos Care, Tech for Ed Digital, ang Social Services System (CON SOCSERV), ug ang San Carlos City Integrated Management System (CON SCIMS). Ingon man ang inisyatibo sa cybersecurity ug data privacy, digital events infrastructure ug mga nagkalaing-laing mga pasidungog nga nadawat sa syudad. We reaffirm our mission of embrace digital transformation as a continuous journey toward progress and resilience. ICT Month 2026 is not only a celebration, but also an opportunity to highlight the progress made by the city's IT department and the
and our direction that we are taking as a city in advancing digital transformation. Ang Department of Information and Communications Technology kon DICT, Regional Director Engineer Ramil Jeff Taposo, miingon nga ang digitalization nagpakita sa pag-uswag sa usa ka syudad ug naglaom nga ang umaabot nga mga tuig sa San Carlos, Molambo, gikan sa usa ka digitalized nga syudad ngadto sa usa ka hingpit nga smart city, samtang gidayeg ang LGU sa padayon nga mapaningkamot niini sa digital transformation. Dugang niya nga ang digital transformation dili lamang mahitungod sa teknolohiya, kundi dili mahitungod usab sa katawhan pinaagi sa pagmuna og mga oportunidad, pagpaayo sa kinabuhi ug pagsiguro sa inklusibong partisipasyon sa usa ka konektadong kalibutan. The hard work of, and I congratulate really the city of San Carlos for their effort of doing this digitalized city. So it is my privilege to join today as San Carlos City opened this year's National ICT Month celebration and launch of ICT Excel and booths that showcase the innovation shaping our communities. So, as I see, dito lang ba ako sa San Carlos City na ng mga schools? So, ang gagaling. Sa ngalan ni City Mayor Renato Y. Gustilo, si City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr. mingon nga ang selebrasyon nagtimaan sa usa ka dekada nga digital innovation na nakapausab sa paagi sa paghatag og serbisyo sa city government ngadto sa mga lumulupyo ug nagpasiugda sa padayong integrasyon sa teknolohiya sa pagdumala aron makahatag og mas paspas, mas epesyente ug mas accessible nga mga serbisyo publiko. Giilaw sab niya ang mga importanteng digital nga inisyatibo, lakip ang Tourism Directory, Tech for Ed Co-working Spaces, ang San Carlos Integrated Management System ug ang Electronic Business One-Stop Shop kon EBOS nga nakapauswag sa komunikasyon, nakapahapsay sa mga proseso sa gobyerno, nakapalapad sa akses sa impormasyon ug nakahatag og mas daghang oportunidad sa pagkat-on, negosyo ug pag-uswag sa komunidad. Gipasiugda ni Libutan nga ang pagkahimong smart city dili mahitungod sa pag-angkon o pagkilala kundi sa paggamit sa teknolohiya aron mapayo ang adlaw-adlaw ang kinabuhi sa mga San Carloseño. Giawhag usab niya ang padayon nga paggamit sa innovation aron mapaligo ng serbisyo publiko ug makatukod og mas progresibong syudad. Technology, the officials and employees of the city government of San Carlos, members of the academy, barangay officials, ICT advocates, students, guests, and fellow San Carloseños, Mayong Lunta. Good morning. We gather here today not only to celebrate the ICT Month 2026, but to mark a decade from how digital innovation has slowly but surely changed the way we serve our people. Isang dekadang digital, panigtado sa puso at serbisyo is not just a training for us. In San Carlos City, this is something we are already living out in our daily work in government. Over the years, we have seen how ICT has changed the simple act of public service in our city. Bisan ko niyang Panglungsod Committee Chair on ICT, Philip Gerard Maiso, mingon nga bagong yugto kini alang sa syudad samtang gidawat niini ang digital change. Gipahayag usab niya ang suporta sa sangguniang panglungsod sa pagpalambot sa digital transformation ug gidayeg ang CICTD sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa legal nga pundasyon alang sa umaabot nga mga inisyatiba sa syudad. ICT Committee, our dedicated members, is eager to work with our seasoned IT department to craft laws and resolutions to be our firm legal basis for our future endeavors. You have our 100% commitment, sir. And again, congratulations, and may this event be as successful as your office
More power and vamos, San Carlos. Si Schools Division Superintendent Officer in Charge, Maria Teresa Heroso, nagdayeg sa LGU San Carlos tungo sa paghatag sa Department of Education, kon DepEd, ug mga kagamitan sama sa laptops ug tablets na nakapalambo sa akses sa teknolohiya ug experimental learning. Gipasiugda usab niya ang mga exhibit sa eskwelahan, isip po sa karefleksyon sa mga inobatibang resulta sa pagkaton ug nagpahayag sa paglaom alang sa padayon nga kolaborasyon aron mapalambo ang mga estudyante nga adunay digital nga kagamitan. As a message of support, allow me to express my heartfelt appreciation to the support that the local government of San Carlos City had accorded to SDO San Carlos. The distribution of the laptops of all the teachers, the tablets to our learners is one brave step to provide the people here in the Department of Education in San Carlos City access to technology. Naghatag usab og mga message of support sila si DICT Provincial Officer Engineer Mary Jane Agonase, TESDA Provincial Training Center Administrator Rose May Trono, DTI Negros Occidental IT BPM Focal Kenneth Villarosa, ug Business Sector Representative Dennis Tanyu nga nagpahayag sa ilang suporta sa ICT initiatives ug digital transformation efforts sa syudad. Gisundan kini sa ceremonial ribbon cutting ug pagbukas sa exhibit booth fair nga gipanguluhan nila Mayor Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul Carmona, City Administrator Libutan, CICTD OIC Engineer Binghay, mga miyembro sa sangguniang panglungsod ug mga partner stakeholders. At usab sa programa, ipasidunggan ang mga partner agencies ug stakeholders pinagi sa paghatag kanila og mga sertipiko ug token of appreciation isip pag-ila sa ilang padayong suporta sa digital transformation initiative sa syudad. Mitambong usab sa kalihukan sila si sangguniang panglungsod members Victoriana Cabili, Attorney Joseph Mark Antonio, Engineer Arthur Batamalake, Armando Laguda Jr., Jeffrey Hidalgo, Gerardo Valmayor III, Romel De Bolgado ug Joselito Lopez, lakip ang mga department head sa lokal nga gobyerno. Ang City Tourism's Office sa lokal nga kagamhanan sa San Carlos nagpaigayon ng free guided walking tour niadtong Hunyo 6 palibot sa City Public Plaza. Ang kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa kahamguhan ug pagtahod sa kultural nga makasaysayanong kabilin sa syudad, samtang naghatag sa mga residente ug mga turista og oportunidad na makakat-on pa mahitungod sa mga istorya, landmark ug heritage structures nga kabahin sa identidad sa dakbayan sa San Carlos. Atol sa tour, nagipanguluhan ni City Tourism Officer in Charge or Tourism Operations Officer 2 Jennifer Esparan, ang mga partisipante gipaila-ila sa daghang mga kabilin ug makasaysayanong mga lugar na nagpalibot sa City Plaza, lakip ang San Carlos Borromeo Cathedral, City Library, Atienza Avenue, City Auditorium, Philippine National Bank, kon PNB, ug uban pa mga daan nga istruktura nga gigamit na usab isip mga komersyal nga establisimento. Si Paran miingon ang kalihukan gihimo isip suporta sa usa ka direktiba gikan sa Office of the President pinagi sa Department of Tourism Negros Island Region kon .NIR na nagawhag sa mga lokal nga opisina sa turismo ug mga akreditado nga tour guide sa pagpahigayon ug mga guided tour nga nagpasiugda sa mga parke, cultural sites, museums, heritage areas ug mga makasaysayanong landmark. Dugang niya nga inisyatibo nagkomplemento sa mga paningkamo sa syudad sa pagpalambo sa lokal nga kabilin ug turismo pinagi sa pagpaila sa mga partisipante sa mga mahinungdanon nga mga cultural ug historical sites sulod sa sentro sa syudad nga kasagarang wala mailhi nga nagamit sa cultural mapping initiative sa syudad ug nagpasiugda sa gitudlo nga cultural ug heritage zone nga nagpalibot sa public plaza aron makahatag og mas lawom nga pag-apresyar sa kalambuan sa San Carlos City, mga istruktura sa kabilin, mga monumento ug mga makasaysayanong landmark pinaagi sa mga istorya luyo niini. Gipambit usab ni Paran ang plano sa City Tourism Office nga himong regular nga kalihukan ang guided walking tour isip kabahin sa padayon nga tourism promotion ug heritage education initiatives samtang palig-unon ang pagkitimbayayong sa mga educational institutions aron madungagan ang pag-apresyar sa kabatan-unan sa tangible ug intangible cultural heritage sa syudad. Giawhag usab niya ang mga residente ug bisita nga moapil sa umaabot nga mga tour aron mas mailhan ang kasaysayan sa syudad ug ang mga istorya sa luyo sa pamilyar nga mga lugar ug landmark niini. Nagpasalamat siya sa LGU San Carlos nga gipanguluhan ni Mayor Renato Y. Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona, mga miyembro sa sangguniang panglungsod kon SP, ilabi na nila ni SP Chair on Tourism Philip Herard Maisog ug SP Chair on Heritage Culture and Arts Victoriana Cabili, ang San Carlos City Heritage Culture and Arts Council kon SCCHCAC, San Carlos City Council for Youth Affairs kon SCAYA ug uban pa mga kauban sa pagsuporta sa inisyatibo. Na siya weekly theme nga sa June 1 to 7, 2026, ensuring better learning spaces and quality education for every Filipino. So, in short, ang DOTNIR nag-encourage sa tanan ng mga accredited tour guides
local tourism offices within San Carlos, within Negros, to conduct free guided walking tours. No? So, sa tanan nga parks, mga cultural sites, mga museums, heritage areas, and historical landmarks within San Carlos. So, mo ni siya nga, natawo ni siya ang walking tour. So lahi po dito ang katong pedicab tour ba? Yes, lahi siya. Kaya ang concept sa pedicab is kuhan gid siya kanang dugay na maguna mo na siyang giplan ang pedicab tour. Actually, mga last year pa, moong gi-conceptualize po ang pedicab tour kay nakita po nga ang pedicab is unique mga attraction sa city. Mitambong usab atol sa tour sila si SCCHCAC Coordinator Enrique King Catalbas ug mga personal sa City Tourism Office. Ang mga representante gikan sa Rare Philippines ug Thingscape Research Services Incorporated may bisita ka City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr. niadtong Hunyo 4 sa iyang opisina. Ang pagbisita nagtumong sa pagpresentar sa usa ka house-to-house survey taliwala sa mga panimalay sa mga mangingisda sa piniling ang mga coastal barangay sa San Carlos City ubos sa Blue Action Fund supported project nga atong tanyon unlocking effective management of the Philippines' largest marine protected area. Ang mga proyekto nagtumong sa pag-assess sa socio-economic kakahimtang, panginabuhian ug mga pamatasan nga may kalabutan sa konserbasyon sa mga mangingisda sa San Carlos City aron masuportahan ang mga paningkamot sa pagpalig-on sa fisheries management ug pagpanalipod sa marine resources sa Tanyon Strait Protected Seascape. Ang survey ipahigayon pinaagi sa face-to-face interviews gamit ang digital tools sa mga panimalay sa mangingisda sa piniling mga coastal barangay na nagpunting sa mga pamaagi sa pagpangisda kay balo kabay sa marine protected areas, household income ug food security, livelihood resilience, partisipasyon sa gender, pagsunod sa conservation measures ug epekto sa mga economic pressures sama sa inflation. Si Christopher Ray D. Cadiz, Senior Program Implementation Manager sa RARE, mingon nga kalihukan magtutog sa pagkolekta og impormasyon kabay sa kahimtang sa panginabuhi sa mga panimalay sa mga mangingisda ug sa kasamtangang kahimtang sa mga kahingwaan sa dagat na magsilbing referensya sa datos sa pag-evaluate sa long-term socio-economic outcomes ug mga kontribusyon niini sa sustainable marine resource management. Sa Rare Philippines, na-project karon din sa Tanyon Strait, Protected Seascape, mugi kag Sibulan, Pasaka og Escalante, then Bantayan and Santa Fe. Kami ang nag-lead sa project and kauban nato diri ang mga munisipyo o ang local government kagikan diha sa mga areas kana. And ang DNR through the Protected Area Management Office nga sa TSPS o Tanyon Strait Protected Seascape. So part sa STAD sa among pag-launch sa project is to set the baseline. Okay. Unsa ba gyud ang current status karon sa ato ang resources sa dagat? At the same time, unsa ba ang kasamtangang sitwasyon karon sa ato mga mananagat, no? Mga households nato, panimalay sa mananagat. Si Thingscape Research Executive Clean L. Cordevilla, mingon nga ang survey maglakip sa mga rehistrado ug dili rehistrado nga fisherfolk households aron mas masabtan ang ilang panan-aw ug pamaagi kabay sa fisheries regulations ug may kalabutang programa. Si Cadiz ug Cordevilla nagpasalamat sa local government unit sa San Carlos nga gipanguluhan ni Mayor Nato Y. Bustilo sa suporta ug kooperasyon niini sa pagpahigayon sa survey. I'm Clean Cordevilla from Thingscape Research and I'm research executive. And ang purpose namin dito for this study is to conduct survey among fishermen household or fisherfolk household and to know their attitude and practices toward programs in fisher household or fish regulations. And we are partner with Rare Philippines. Mitambong usab atol sa pagbisita sila si City Agriculture Office, Livelihood Association Development Strengthening Program kon LAD SP Division Head Marlon Maglayon ug Coastal Resource Management kon CRM Community Development Assistant Melvin Maglayon. Ang San Carlos City Children and Women's Affairs Incorporated, Konskaway, nagpadayon sa ilang pasalig sa pagpalig-on sa mga San Carlosenyo, pinagi sa usa ka oryentasyon sa nagkalain-laing mga balaod, nga gipahigayon niadtong Hunyo 3 sa Barangay Palampas, PB Hall.
Dilimubo sa 40 ka mga partisipante ang gioryan sa Gender and Development CONGAD, Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children CONVAUC Act of 2004, Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act, Republic Act No. 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Act, Republic Act No. 11166 o ang Philippine HIV and AIDS Policy Act o Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act. Si Skaway President Maria Consuelo Janice Carmona ang nagsilbing resource speaker ug mipasalamat sa City Government of San Carlos, 1st District Representative Congressman Jules Ledesma IV, Barangay Palampas ug mga partisipante sa ilang suporta sa mga inisyatiba. Ang mga partisipante nakadawat usab og 2 ka kilo nga bugas ug certificates of participation isip kabahin sa kalihukan. Ang mga kagawad sa Barangay Palampas nga sila si Arlene Panunchar, Danny Suan, Benedicto Lagnas, Ricardo Gracia, Diosdado Verana ug Anisito de Lima, uban si Vauci Desk Officer Emmy Manggilimutan, itambong usab atol sa kalihukan. Gipresentar sa Regional Nutrition Evaluation Team ang ilang mga findings ug recommendations human sa duha ka adlaw nga assessment alang sa monitoring and evaluation of local level plan implementation kon MELP Pro ni atong Hunyo 4 sa City Administrator's Office. Ang evaluation team, kilangkuban nila ni National Nutrition Council kon NSC Region 6 Project Development Officer 1 Jasmine Kate Lacerna, Department of Public Works and Highways kon DPWH Region 6 Engineering Assistant Maria Nadel Tadi ug DPWH Region 6 Retired Economist Rosalie Salcedo. Gipresentar nila Lacerna ang mga findings ug recommendations sa team ngadto kang City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr. uban sa mga representante gikan sa Barangay 2, Barangay Nutrition Scholars ug San Carlos City Primary Care Facility Unit. Lakip sa mga highlights sa presentasyon, mo ang pag-ila sa mga best practices, assessment findings ug mga rekomendasyon alang sa City Nutrition Committee kon CNC, City Nutrition Action Officer ug sa Barangay 2 Nutrition Scholar nga nagtumong sa pagpalig-on pa sa implementasyon sa mga programa ug inisyatibo sa nutrisyon sa syudad. Matud nila Lacerna ang grupo nakaobserbar og dakong kalambuan sa mga serbisyo sa nutrisyon sa syudad samtang nag-ila sa mga lugar nga angay pauswagon. Iyang gidayeg ang syudad sa padayon nga pagsalig niini sa nutrition governance and program ug naglaom nga mga findings ug rekomendasyon pag-aksyonan sa mga hingtungdang sektor aron mapadayon ug mapaayo pa ang mga resulta sa nutrisyon. Dugang niya nga ang mga lokal nga unit sa gobyerno nga nakabot ang overall compliance rating nga labing menos 85% nga walay single dimension scoring nga ubos sa 600%, kwalipikado alang sa Green Banner Seal of Compliance usa ka award nga gihatag sa NNC sa mga syudad, munisipalidad ug probinsya nga nagpakita og kahusayan sa lokal nga pagdumala sa nutrisyon ug pagpatuman sa programa. So, we just concluded our monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol or the MELP Pro here in San Carlos City, Negros Occidental. So it was a 2-day event where we monitored and evaluated ang mga nutrition programs and mga service delivery sa City Nutrition Committee as well as kay Ma'am Rowena as the City Nutrition Action Officer. So ang among reference year is that of 2025. So based sa among nakita na assessment sa city and sa barangay level, we had seen improvements sa ilahang pag-deliver sa mga services, although there are some pa na need some improvement, especially sa vitamin A supplementation, sa ilahang mga prevalence sa wasted o kanang overweight and obese na school-age children. Gipasalamatan ni Attorney Libutan ang evaluation team sa ilang feedback ug mga rekomendasyon ug gipasalig kanila nga ang gobyerno sa syudad mohimo sa mga kinahanglanon nga laka aron matubag ang mga findings ug magpaayo pa ang paghatod sa mga programa ug serbisyo sa nutrisyon. Nanumpa at ubangan ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo ang mga bagong opisyal sa San Carlos City Federation of Senior Citizens Association of the Philippines niyatong Hunyo daw sa City Hall lobby. Ang bagong set sa mga opisyal, naglakip nila ni Giona M. Codias, isip Presidente, Victor E. Garde, isip Vice Presidente, Josefina E. Bargayo, isip Secretary, Gloria I. Berholano, isip Treasurer, ug Braulio H. Mascada, isip Bookkeeper. Giindak usab ang Board of Trustees ug Cluster Presidents gikan sa nagkadaiyang barangay nga sila si Magdalena Yuba Cornay, Perla Soria, Pilino Lacson, Eduardo Longakit, Elmira Gasalatan, Eugene Caballero, Aida Gando, Noeme Sameliano, German Falier, Avelino Tranilla, Eduardo S. Bariga, Perla Luneza, Romeo Abadjes ug Vidal S. Bordahe Jr. Mitambong usab ang mga kawani sa City Agriculture Office sa pagpahigayon sa oath-taking ceremony. I-follow kami sa mga official social media accounts sa Facebook ang SAC LGU Information Page ug sa Instagram at SAC LGU PH.
Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita ang among nahipos ning semanaha. Hinumdumi nga ang saktong impormasyon mo'y pundasyon sa usa ka mabinantayon ug lig-on nga katilingban. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug vamos San Carlos.